Nagsimula ang movie kung saan ay nakatali si Wednesday sa basement kasama ang nakakatakot na mga manika at ipinakita ang nakaraan kung saan ay pinag-aralan niya ang kanyang psychic ability sa pamamagitan ng Buddhist spellbook at pagkatapos ay inisip niya ang kanyang hinahangaang kriminal sa Kansas City nung bata pa lang siya at upang mahanap niya ay kailangan niya ng isang bagay mula sa mga krimen nito at ang isa sa mga biktima nito ay may hawak na bowling ball at dahil dito ay nalaman na niya kung nasaan ang kriminal, kinabukasan ay bumili siya ng plane ticket upang mapuntahan niya ito at kinapkapan siya ng mga security guard kung saan ay pinaglalabas niya ang iba't ibang mga sandata na itinago niya sa kanyang damit at nang makita na niya ang kriminal ay ginamit niya ang isang taser, ngunit bigla naman siyang nawala ng malay at nagising na lang siyang nakagapos sa basement ng scalper upang biktimahin siya nito. Pagkatapos ay ipinakita ng kriminal ang kamukhang manika ni Wednesday at koleksyon pala niya ang mga ito bilang alaala sa kanyang mga nagiging biktima at bago niya magawa ng masama si Wednesday ay bigla siyang inatake ni Thing kaya't nagawang makawala ni Wednesday at pagkatapos ay kinalbo niya ng scalpel ang kriminal at dinala niya ito sa mga pulis at habang papunta sa Nevermore ay nalaman niya na may kapangyarihan pala ng kidlat ang kanyang kapatid na si Pugsley. Samantala habang kinukuhanan ng isang detective ang isang babaeng may kalaguyo ay inatake siya ng mga uwak kaya't agad niyang itinawag sa kanyang cellphone ang kanyang nalaman at sinabi din niya kung nasaan ang ebidensya kung di siya makakaligtas. At pagkatapos ay pinatay na siya ng mga uwak, samantala ay nakarating na sila Wednesday sa Nevermore, at nakilala nila doon ang bagong principal na si Barry Dort. At pagkarating niya sa kanyang kwarto ay binigyan niya ng regalo si Enid na nakuha niya sa kriminal, at muntik na siyang tamaan ng isang pana na may picture, kaya't nalaman niya na may sumusubaybay pala sa kanya doon, at sinubukan niya ang kanyang psychic power, ngunit hindi naman niya malaman kung sino ito, at nag-alala si Enid nang makita ang kanyang itim na luha, ngunit sinabi niya na wala lang ito, pagkatapos ay nakita niya na kinuha ng mga pulis ang bangkay ni Carl na itinapon sa kakahuyan, at matapos niyang itulak si Galpin ay sinabi nito na kaibigan ko si Carl, at may kaso kaming iniimbestigahan bago siya mapatay, at may nalaman pala si Carl na makakaapekto sa mga outcast. At kahit na prinotektahan ni Galpin ang kanyang anak na halimaw ay hindi pa din siya pinagtiwalaan ni Wednesday, kinagabihan ay pinadalan siya ni Xavier ng isang regalo na may larawan ng uwak sa lapida, at kumbinsido si Xavier na may kinalaman ito kay Wednesday, at sa tulong ni Thing ay nalaman niya na ninakaw ng stalker ang kanyang manuscript, kaya't agad siyang pumunta sa ceremony ng Founder's Pyre, at nang sindihan na ng Principal ang pyre, ay agad na niyang itinakas ang manuscript mula sa loob ng pyre, at pinalipad na ng mga estudyante ang pyre na hugis ibon sa pamamagitan ng kanilang telekinesis power, at pagkatapos ay sinunog ni Wednesday ang kanyang painting upang tapusin na ang kanyang kasikatan sa eskwelahan, samantala sa kakahuyan ay bumagsak si Pugsley sa isang punong kahoy, at lumabas sa kanyang kamay ang isang napakalakas na kuryente, kaya't nabuhay ang isang bangkay na nakalibing doon, samantala ay nakita ni Wednesday sa kanyang pangitain ang libingan ni Enid, at pagkatapos ay inatake siya nito at sinabing dahil sayo kaya ako namatay, at nang magising na siya ay nakita siya nila Enid.